Welcome back sa Ride with Ryan. For today's video, sisilipin natin itong Ford Everest na 2024 model. Lahat yan dadaanan natin, mapa interior, exterior, and performance. Kaya naman tapusin mo ito hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, diba? At least, may ideya ka na. Simulan natin yan sa kanyang exterior. Sa unang tingin pa lang, mapapansin na very masculine talaga ito. Sa kabila ng pagiging masculine niya, walang duda na pang-rugged talaga si Everest. Ito yung tipo ng sasakyan na madadala mo in any event. Mapa-formal, casual, especially mga off-roading capabilities nito. Sa front fascia, masasabi ko na very bold ang pagkaka-design at nag-stand out yung commanding presence nito. Kung pagmamasdan yung design approach ng headlight, ito yung tinatawag nilang C-clamp headlights. Combination na siya ng LED reflector at C-clamp daytime running lights. Ang laki ng headlight niya, pero hindi ibig sabihin na para silawin yung mga kasalubong mo. Dinesign talaga yan for better visibility at night at equipped na din ito ng front LED fog lamps. Yun naman sa may kanyang front grille, meron siyang dalawang horizontal bar na nagkokonekta sa dalawang magkabilang dulo. Ang laki talaga ng front grille niya, pati yung mga vents, which means malaki din yung amount ng air na pumapasok dito for better cooling purposes ng engine bay. Speaking of engine bay, buksan na rin natin agad para makita natin. Ito pala yung variant ng Everest na 2.0 liter turbo sport na 4x2. Wala nang nilabas na manual transmission nito, lahat na automatic. And of course, diesel engine na ito. Meron itong 170 PS at 3,500 RPM at maximum torque na 405 Nm at 1,750 hanggang 2,250 RPM. May cylinder displacement ito na 1,996cc at 6-speed automatic transmission ito. Lahat ay 6-speed automatic transmission. Take note, except lang doon sa top of the line na Titanium Plus 4x4 na equipped ng 10-speed automatic transmission. And the rest, yung mga variant pababa, sila yung mga naka 6-speed automatic transmission. Oh, malinaw yun ha. Tuloy tayo. Sa fuel consumption, naglalaro ito sa 9 to 10.5 km per liter sa city at 17.5 km per liter sa highway. Of course, magva-vary pa yung numbers na yan depende sa traffic condition at sa driving habit natin, which mainly nakaka-affect talaga sa fuel consumption. Sa fuel tank capacity naman ay 80 liters, included na yung reserve. Kapag umilalim ka naman ng tingin, mapapansin na available na rin ang dual tow hooks para equip ka for recovery just in case nakakailanganin. Isa sa nagustuhan ko dito ay yung kanyang tail lights. Para sa akin, attractive yung mga exterior details niya. Masculine siya talaga tignan at mas nag-i-stand out pa pag umilaw na yung mga brake lights. Mapapansin din na naka-extend yung tail light assembly niya from end to end na nakapagitna yung pangalan na Everest. Of course, given ka na ng rear wiper, defogger at third brake lights na naka-attach sa rear spoiler. Yun naman dito sa side profile, sa kanyang tire specs ay equipped ng 255/55 R20. Wrangler tires na Goodyear ang gamit nito. Hindi mo na kailangan i-upgrade dahil naka black rims na. Well, sa bagay may choice naman tayo kung i-enhance pa natin or i-retain lang natin sa standard. Malaki siya talaga dahil nga 20-inch alloy rims nga ito, comparing sa ibang lineup ng SUV na naka 18-inch alloy wheels. Patungkol naman sa kanyang dimensions, meron itong 4,914mm in length, 1,923 mm in width at 1,842mm in height. At may ground clearance na 227mm na may wheelbase na 2,900mm. Patungkol naman sa kanyang wading depth ay hindi ka naman kakabahan dahil pwede mo siya ma-maximize hanggang 800mm. Kung i-estimate natin, parang hanggang dito ata kataas yun. Sapat na para makatawid tayo sa mga tubig baha, especially dito sa Metro Manila or even sa mga river crossing kung kinakailangan. Yun naman sa kanyang stepboard, ang ganda ng kapit niya every time nahahakbang ka dito. May assurance ka na hindi ka basta madudulas. Gawa na rin ang anti-slip rubber, which is very crucial naman talaga every time nasasakay tayo ng sasakyan. Pag napatingin ka dito sa itaas, ay equip na rin ito ng roof rail. Inabang talaga yan para sa mga third-party accessory na ilalagay natin dito. Dito pa rin naman sa side profile, sa kanyang side mirror, isa na itong power folding, power adjustable with side turn indicator. Ang difference lang sa ibang variant ay naka-paddle lamp yung sa kanilang side mirror. Pero dito ay hindi siya equipped, which is okay lang din naman. And of course, yung kanyang door handles na naka-gloss black finish. Keyless entry na din itong si Everest Sport. Hindi ko lang sure kung ito bang side vents na to ay functional ba or hindi.
Pa-comment na lang sa baba para ma-confirm ko din. Kwentuhan lang naman tayo dito. Anyway, moving forward, kung safety and security lang din naman ang usapan, equip ito ng hill launch assist and rollover mitigation. Naka-electronic parking brake na din ito. Front and rear parking sensors, rear view camera, ABS plus EBD or anti-lock braking system plus electronic brake force distribution. At may electronic stability program ka pa with combination ng traction control system. O diba ang dami? Yan palang safe ka na. Yun naman sa chassis and suspension. Sa front ay meron itong double wishbone with coil spring and anti-roll bar. While dito sa likod ay naka-coil spring with Watts link and anti-roll bar. Of course, naka-disc brake sa harapan at naka-ventilated disc brake sa likuran. Para sa akin, malaking bagay yon kaysa yung mga naka-drum brake sa likuran. Sa steering ay electronic power assisted na rin naman ito or EPAS. So far, yun na yung general overview nitong ni Everest sa exterior. Sumunod naman natin tignan ay yung interior. Dito sa interior, tinitignan ko palang maluwag at malaki na ito. Para sa akin, very formal yung vibe nitong interior. Masasabi ko na quality talaga yung mga material na ginamit. And it looks very good talaga. Kung yung mga naunang model dito ay maganda na, this time mas na-enhance pa at talagang mas naging premium. Mas ma-appreciate mo ito kung makita mo ito ng actual. I-check naman natin ngayon yung kanyang steering wheel. Tulad nga na sabi ko kanina, premium talaga ang feel nito at may thumb rest na rin naman. Ang isa pang nagustuhan ko dito ay tilt and telescopic na itong steering wheel. I-adjust mo na lang according sa driving position mo. Good as multi-function steering wheel mo na din ito para sa cruise control at audio control system. Dito naman sa pinaka-cluster screen niya, equip ito ng 8 inches digital cluster display. In-on ko na din para makita natin yung orientation ng pinaka-cluster gauge niya. Actually, kung iisa-isahin natin, marami pa talaga tayo madidiscover. Pero just to give you an idea, yan na yung pinaka-layout niya. Yung trip and fuel, off-road, towing, and audio. Kapag kinalikot natin yan, marami pang laman yung settings and vehicle maintenance. O, patayin na natin ha. Next na tayo. Dito pa rin naman sa driver side ay naka 8-way power adjustable seats na ito. Ganun na din naman pati yung sa kanyang passenger side na naka 8-way power adjustable seat. Yung seat material niya ay combination na ng leather at synthetic leather. Straight na kulay black na yung ginamit dito. Kung mapapansin kasi sa iba, combination na siya ng black at white stitching accent. Pero dito, straight na color black lang talaga yung kulay niya. Hindi na natin tinanggal yung buong plastic cover. Tinaas lang natin para makita nyo lang. Patungkol naman sa kanyang mga cup holder, glove box, masusurprise kayo dahil ang laki at ang luwag talaga nito. Ang dami mo pang pwedeng mailagay para sa mga personal things mo na gusto mong maitago sa sasakyan. Available din ang cup holder dito sa driver side. Press nyo lang to para lumabas yung pinakalagayan niya. Tapos itong nasa ilalim niya ay yung para sa headlight controls. Ibalik na natin. Bukod pa dun sa mga cup holder kanina, meron ka pang dalawang slot dito. Sapat lang para sa small size na mga tumbler natin at may lagayan ka pa dito para sa mga coins. Yun naman sa center armrest niya, automatic na siyang bumubukas once prenes mo yung pinaka-button niya. Makikita itong maliit na tray na additional lagayan mo din. Actually, ang laki at ang lalim niya. Plus, meron ka pang 12-volt socket. May isang dangkal din ng lalim at lapad niya. Sulit na yung mga lagayan niya dahil marami ka talagang malalagay. Since equipped nga ito para sa mga basic off-road activities, hindi na tayo tinipid dito sa mga grab handle. Hanggang dito sa may pillar ay meron na din. Kumpleto yan. Driver side, passenger side, hanggang sa second row seats ay available. Sa madaling sabi, hindi ka talaga mawawalan na makakapitan dito. On top pa yung nandito sa may pinaka-overhead niya. Equip na din naman ito ng wireless charger, yun ay kung equip yung phone mo at dalawa pang USB port na para sa Type A at Type C at additional packet sa portion na to. Sa may ibaba naman ng shift knob yung kanyang electronic parking brake at ilang terrain management system. Ipakita ko lang sa inyo saglit. Yun naman dito sa kanyang infotainment system, equip ito ng 10 inches colored portrait touchscreen display. Kumpleto yan dahil available ang Apple CarPlay and Android Auto. Yung sa aircon controls niya, pwede mo siya adjust analog at pwede mo rin siyang i-adjust using yung central display niya. Pwede mo na rin makita dito yung owner's manual using itong central display. Marami pa tayo madidiscover dito. In-on ko lang para makita lang natin yung pinaka-itsura niya. Push start button na rin naman ang paraan ng pag-on at pag-off ng makina nito. Next na tayo. Dito naman sa may kanyang overhead ay available yung kanyang vanity mirror. Equipped na din yung kanyang passenger side. At dito naman nakapagitna yung kanyang sunglasses holder. Combination na yan ng mga map light.
At auto-dimming na rin yung kanyang rear view mirror. Sa likod ng rear view mirror, napansin ko may USB port dito. Provision para sa gustong mag-install ng kanilang dashcam. Baba tayo. Sumunod naman nating tignan ay yung second row seat. Una na nating i-check yung kanyang legroom. Take note, yung upuan sa driver seat, yan na yung driving position ko. Hindi na natin ginalaw para ma-verify natin kung malaki pa ba yung legroom pagdating dito sa second row seat. At ayun na nga, malaki at maluwag talaga ito para sa height na 5'7" at may extend mo pa yung paa mo ng ganito. Satisfied ako pagdating dito sa second row seat. Kung height mo ay more than 5'7", pwede mo naman i-adjust to forward or backward. Even yung sa kabilang side ay na-adjust din. Sayang lang at hindi natin maibaba yung pinaka-armrest dito sa second row seats. Gawa nga ng plastic cover. But anyway, okay lang din naman. Dito pa rin sa second row seat ay meron kang aircon fan control at dalawa pang USB port na Type A at Type C for charging purposes ng ating mga device. Sa sidings naman soft touch leather pa rin ang tatamaan ng siko mo, which is nakakadagdag ito ng comfortability para sa mga passengers mo. Yun naman side pocket niya, hanggang mid-size tumbler kaya nito. Baba tayo, lipat naman tayo sa third row seat. Dito sa likod, maganda pa yung legroom niya para sa height na 5'7". Kung babiyahe naman ng long distance, better na dito na lang yung mga kids. Kung hindi naman, adjust na lang yung second row seat para magkaroon ng better space yung mga nakaupo sa likod. Dito pa rin naman sa likod, kapag binuksan natin to ay powered tailgate na. One click lang yan at automatic na magbubukas. Pwede mo rin siyang buksan gamit yung key fob niya. Ang isa sa nagustuhan ko dito, kahit hindi mo na i-fold yung third row seat, ay magkakasya talaga yung mid-size luggage mo. So imagine kung gaano siya ka-spacious. Kung mabitin ka naman, that's the time na i-fold mo na siya. Idamay na natin yung sa second row seats para lahat na nakababa at ma-maximize yung space na gusto natin. Ganito yung pinaka-overview kapag nakababa lahat ng upuan sa likod. Kayo na mag-imagine kung ilang balikbayan box ang kaya dito. Meaning to say, malaki siya talaga. Sa third row seat ay may mga side pocket din sila dito. Kabilang na rin dyan yung mga ISOFIX anchor points, 12 volts power supply at itong LED lamp niya. Regarding naman dun sa kanyang mga emergency kit ay dito siya nakalagay. Yung jack, yung wrench at early warning device at yung iba pang mga pantanggal ng gulong. Meron siyang division para dun sa spare pang mga ilalagay mo. Lagyan mo na lang ng mga additional tools para equip ka na din. Ibaba na natin ha. By the way, ito pala yung presyo ng pinag-uusapan natin. If ever na may additional inquiry kayo, ilalagay ko na lang sa description yung contact number, email address at iba pa. I-mention nyo lang yung channel name natin dun sa sales representative na makakausap ninyo. Nag-review lang talaga tayo nitong Ford Everest Sport. O paano? Napahaba na ata ang kwentuhan natin. Baka naman ma-like, share and subscribe mo. Damay mo na rin yung notification bell para updated ka sa latest nating mga review. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye-bye!